is Kabataan Party List connected with the New People's Army? Hindi po siya connected sa New People's Army. No, and actually every time na gagawin yon ay we sort of raise the flag na baka nagtagi. Nagsisinungaling si Rene Ho nung sinabi niya na walang kahit anong relasyon ang Kabataan Party List sa mga rebelde. Ang Kabataan Party List ay integration ng mga youth leaders ng iba't ibang organizations including the National Union of Students of the Philippines, the League of Filipino Students o LFS, Anak Bayan, Kabataang Artista pa. Ayan mga kababayan, no? Itong si Rene ko, ito siya mga kababayan ang kumikwestiyon sa confidential fund ng Vice President. Malinaw mga kababayan, itong mga party list na ito mga kababayan, ito sila ang sa humaharang mga kababayan sa confidential fund ng Vice President kasi sila ang tinatamaan ng confidential ng Vice President mga kababayan, diba? Humihina ang recruitment nila sa mga eskwelahan dahil sa confidential ni VP Sara. Sila ang tinatarget ng confidential ni VP Sara mga kababayan. Kaya galit na galit sila kay VP Sara. No? Itong Rene ko nagmamalinis mga kababayan, no? Pero ang nakapagtataka, bakit ang ating gobyerno hinahayaan itong mga grupong ito, no, mga kababayan sa ating lantaran na talaga pumapasok na sila sa gobyerno, no? Walang nagawa ang ating mga militar kasi na sila mayroon na silang control sa gobyerno mga kababayan, no? Hinahayaan ng ating mga government official nga itong mga kalaban ng estado mga kababayan ay makapasok sa hanay ng gobyerno. Kaya ito sila mga kababayan, ito sila ang mga representative ng mga makakaliwang grupo, ng mga komunista mga kababayan. Nakakalungkot nga ito pa sila ang gustong sumira sa Vice President, no? Ang ating presidente ay para pang nakipagsabuatan sa kanila. Ang ating mga congressman, mga kababayan, no? Halos inaano nila ito mga kababayan no? Para bang ina-adapt nila itong mga grupong ito na makapasok sa gobyerno. At sila pa ngayon mga kababayan naghari-harian na dito sa gobyerno. Kasi lang gustong pabagsakin ang gobyerno. Kaya lang ngayon mga kababayan nakatuon sila, lahat sila nakatuon sa Vice President, no? Alam naman natin ang mga Duterte ay sila talaga ang seryosong nakipaglaban sa mga terorista mga kababayan, no? Wala namang ibang presidente nga talaga nagpupursige nga mabuwag ang teroristang grupo dito sa ating mga kababayan, sa ating bansa, kundi ang mga Duterte lang. Kaya yun sila ang nagpupursige nga si VP Sara Duterte ay hindi na makarating sa 2028 presidential election kasi natatakot sila mga kababayan, no? Kung sa LTF, ILCAC mga kababayan, no, malaki ang epekto sa kanila. Lalo na itong binabalak kasi ni VP Sara mga kababayan nga yung mandatory 2 years military service sa lahat ng mga Pilipino mga kababayan, yung mga kabataang Pilipino, no? Nga dadaan mo na sa mandatory 2 years military service mga kababayan tulad sa ibang bansa. Yun ang ayaw nilang mangyayari mga kababayan. Kaya ginagawa nila lahat ng paraan upang mapigilan si VP Sara sa 2028 presidential election. Kaya lang mga kababayan, dahil insecure ngayon ang administrasyon, kaya nakipagsabuatan, nakipagsanib puwersa dito sa grupo ng mga makakaliwang grupo na ito mga kababayan. Kung tutusin lantaran ng mga kababayan, marami nang nagpapatunay, maraming nagwi-witness na itong mga makabayan black na to, itong mga grupong ito mga kababayan, Makabataan Marteles, yung Gabriela, yung Akbayan mga kababayan, ay sila talaga ang mga kasabwat, no? Kaanib ng mga makakaliwang grupo ng mga NPA. Sila ang mga legal front mga kababayan. Pero walang nagawa ang ating militar sa mga yan, di ba? Nagiging legal sila mga kababayan, no? Ganun ka itong mga grupong ito, kamapanganib. Pero anong ginawa lang ngayon mga kababayan, no?
ang Vice President ang tinitira nila mga kababayan sa pamamagitan ng confidential fund. Kasi ang confidential fund ng BP Sara ang tinatarget, no? Ang yung mga pangre-recruit ng mga kabataan sa mga state university mga kababayan, sa mga mga nangungunang mga universidad dito sa Pilipinas, no? Katulad ng UP, tsaka iba pang mga kilalang mga university mga kababayan, yun ang pinapasok sa recruitment ng mga CPP, NPA, NDF. Yun mga kababayan. Kaya galit na galit sila ni BP Sara. At tanging si BP Sara lang din, no, ang sumusugpo sa mga ano na yan. Yung ibang nating mga politiko mga kababayan, yung ibang mga government official, walang pakialam sa kilusan ng mga grupong yan mga kababayan. May mga general nga nakaupo dyan sa Congress at saka sa Senado mga kababayan, pero hindi kumikibo pagdating sa problemang ito. Tanging ang mga Duterte talaga ang masinsirang masinsinang lumalaban sa grupong ito mga kababayan. At sila talaga ang nagpupursigi upang mapuksa ang grupong ito. Pero ngayon ay unti-unti na namang nagpapalakas. Pakinggan pa natin mga kababayan yung ibang mga pahayag, no, nga nagtuturo sa mga grupong ito, nga matagal na alam na ng mga militar mga kababayan kung ano itong mga grupong ito, pero wala silang magagawa, no? Patuloy tayo mga kaibigan. Sa bayan o karatula, College Editors Guild of the Philippines at marami pang iba. Sara Jane Elago, dating Kabataan Party List representative at ngayon ay nasa Gabriela na, is a former national president of the NUS. O, ayan mga kababayan, di ba? Yung sa Gabriela. Dapat yan, yung may mga hawak na mga intelligence fund, mga intelligent fund mga kababayan, no, yung mga confidential fund, no? Dapat tinarget yung mga yan. Pero wala, hinayaan ng ating gobyerno ng mga galamay, yung mga frontline ng mga kaliwang grupo ay makapasok mismo sa gobyerno. Yun ang problema ng ating bayan ngayon mga kababayan, no? Kaya hindi masugpo-sugpo yung mga grupong yan kasi yung mga party list na yan nga isinusukan na ng taong bayan, no, hindi na yan ibinuboto pero pilit pinapaupo ni George Garcia mga kababayan. Yun ba sila ang gusto magmanipula? Tingnan nyo yung Duterte Youth Party List mga kababayan. Sino ang humarang? Sinong nagprotesta noon? Itong grupo ng mga makakaliwang grupo na ito mga kababayan. Itong grupo ng mga NPA, itong Kabataan Party List. No? Itong mga hinayupak na mga kaanib na mga makakaliwang grupo mga kababayan, sila pa ang nagprotesta, pinoprotesta nila yung legit nga party list mga kababayan, at yun pinaburan sila ng gobyerno. Yun ang nakakalungkot, yun ang nakakasaklap, no? Hindi pinaupo ni George Garcia ang legit nga party list nga binuto ng 2 milyong Pilipino, samantalang itong mga party list nga sinusukan na ng taong bayan ay unti-unting pinaupo ni George Garcia. Yun ang mga kababayan, malungkot ng katotohanan nga ginawa ni George Garcia, nga ginawa ng mga sindikato sa Administrasyong Marcos. Nang dahil insecure sila sa mga Duterte, no, sinusunod nila yung mga kagustuhan ng mga makakaliwang grupo kasi ang tingin nila makakatulong sa kanila upang mabuwal ang mga Duterte mga kababayan. Ang hindi lang nila naisip ang magsuffer nito ang taong bayan. Gusto talaga nitong mga grupo na pabagsakin ang gobyerno. Kaya gusto nilang alisin ang Vice President kasi yun ang hadlang sa kanilang kilusan mga kababayan. Kasi ang Presidente, hindi sila mahirap pabagsakin. Pag wala ng Vice President mga kababayan, maniwala kayo, ang Presidente na ang target nila nito. Mas madaling ipa-impeach ang Presidente kaysa sa Vice President. Alam nyo kung bakit ang Presidente marami nang ginagawa sa garapalang korupsyon mga kababayan. Impeachable ang ating presidente. Sa PhilHealth pa lang mga kababayan, impeachable ang ating presidente diyan. Sa kaso ng pagkuha sa pundo ng PhilHealth mga kababayan, no? Yung pagpakidnap ni PRRD mga kababayan, nanganganib ang ating presidente yan. Ngayon, hindi pa nila ginagalaw yan. Yung mga makakaliwang grupo, yung mga makabayan black mga kababayan, no? Alam nila yun.
Kaya lang hindi mo na nila ginagalaw si Presidente kasi magagamit po nila yan. No? Ginagamit, sinasakyan nila ngayon ang ating mga kababayan, ang ating administrasyon. Sumakay sila ngayon sa administrasyon. No? Nagsanib pirsa sila upang pabagsakin ang mga Duterte nga sila talagang hadlang sa kanilang layunin. Hadlang sa kanilang organisasyon, mga kababayan. Tuloy tayo. Ito din ang mga grupo na pinanggalingan ng mga dating rebelde bago sila napasok sa NPA. Pagka 2016 po ng April and May, dahil po bakasyon siya, ang ginawa po sa amin, kami mga LFS, lahat ng mga kasamahan kong anak bayan, na mga membro na din po ng Kabataang Makabayan, binasahan po nila kami ng pag-aaral po namin na tungkol po yun sa revolutionary dual tactics na kinakailangan na hindi lang po yung armadong pakikibaka ang palakasin namin, kung hindi, kailangan din naming pasukin ang gobyerno para pabagsakin ang gobyerno. Ang ibig sabihin, kinakailangan Di ba mga kababayan? Taktika talaga nila yon. Papasukin. Kaya lang mga kababayan, hinayaan ng ating mga government official, lalong-lalo na yung mga militar, yung mga general, mga kababayan, hinahayaan nila itong grupo na to na makapasok sa ating gobyerno. Tingnan nyo. Sila na ngayon halos ang nagdidikta sa ating gobyerno. Sinong nagdikta upang mawalaan ng confidential fund ang Vice President? Sinong nagdikta sa budget ng ating Vice President, mga kababayan? No? Sino ang nagdikta? Kasi nasa kongreso na sila, mga kababayan. No? Nagkaroon sila ng power sa gobyerno. Dahil din sa kapabayaan ng ating mga government official. Yung mga, dahil sa sistemang corrupt, mga kababayan, hinahayaan nila ang mga kalaban ng Estado ang makapasok sa gobyerno at magdomina na halos sa gobyerno. Sino ang nagpapakulong, mga kababayan, sa mga iniimbitahan dyan sa Quadcom noon? Sino ang magpakulong? Di ba itong mga grupo na to, sila ni Paduano, no? Yung mga makakaliwang grupo, mga kababayan, ang naghari-harian na ngayon sa Kongreso at saka sa Senado, mga kababayan. Sa Senado, sino ang kumikwestiyon sa pinapa-imprinta ni BP Sara nga isang kaibigan book, mga kababayan? No? Sa Senado, ang kumikwestiyon noon, humahadlang noon ay si Risa Hontiveros, mga kababayan. Sa Kongreso, nagtulong-tulong si Raul Manuel, si Arlen Brusas at saka si Franz Castro, mga kababayan. No? Kasi noon sa isang kaibigan book, mga kababayan, no, iminimulat ni BP Sara ang kaisipan ng mga kabataan mula sa pangre-recruit at panglilinlang ng mga makakaliwang grupo. Kaya mga kababayan, kaya talagang pini-question nila. Ayaw nilang mabigyan ng budget ang OBP para hindi mapa-imprinta ang librong yon, mga kaibigan. Kasi isa yun sa mga hadlang sa kanilang layunin. Hadlang yun sa kanilang pangre-recruit sa ating mga kabataan. hindi namin makapagpanalo ng mga party list o ng mga senador para yun po yung magsisilbing susi namin para mapabagsak ang gobyerno. Ngayon po, isa po ako dun sa mga kabataan mga kababayan, di ba? Senador. Sino sa senador dyan, mga kababayan? Marami yata, mga kababayan, di ba? Marami, kung iba, hindi man kaalyado, kaibigan ng mga makakaliwang grupo. No? Nakipagkaibigan upang mapanalo din sila pagdating sa eleksyon, mga kababayan. Sa tulong ng mga makakaliwang grupo, mga kababayan, dahil sa kaguhaman sa kapangyarihan, nakipagsanib pirsa sila dyan, mga kababayan, sa mga kaliwang grupo. Ang kawawa, tayong mga mamamayang Pilipino. 2016 po, kinampanya po namin yung Kabataan Party List. Personal ko po yung karanasan, personal ko po yung naranasan. Kung paano po kami ginamit na hanggang gabi, nagdidikit po kami sa mga pader ng mga poster ng Kabataan Party List dahil alam naming illegal. May mga nag-testify na si Sara Elago mismo ang nag-recruit sa kanila papuntang NPA. Ang relationship na ito ng kabataan at teroristang NPA, hindi lang from kabataan papuntang NPA. Ano naman ang explanation ninyo for recruiting active NPA members papuntang kabataan para tulungan kayo sa kampanya? Jason Rafales, he was an active member of the NPA in 2018 when he was installed. O yan, mga kababayan. Yung Jason na yan, bakit hindi inuli yan? No? Nagiging legal yan, mga yan, mga kababayan. Diba? Nagiging legal.
ang ating sandatahang lakas, nakatali ang mga kamay. Hindi nila magalaw-galaw yung mga taong yan. Nagiging legal sila sa ating komunidad, mga kababayan. Sa ating gobyerno, nandyan sila nakapasok na. No? Yung dalawang sanga, yung importante nga ng ating gobyerno, napasok talaga nila. No? Halos lahat ng sa lipunan, mga kababayan, mayroon na sila, nakapasok sila. Yung mga partido ng mga magkakaliwang grupo na yan. Sa grupo ng mga manggagawa, mayroon na sila, mga kababayan. Di ba? Yung KMU, no? Iba pa, marami pa. Yung sa grupo ng mga estudyante, mga kababayan, mayroon na sila. Sa grupo ng mga mga kababayan, sa mga jeepney, halos lahat ng mga mga kababayan sa ating komunidad, mayroon na silang naipapasok. Mayroon na silang mga organisasyon nga nakapasok sa lahat ng atong sa ating komunidad, sa ating lipunan, mga kababayan. No? Nagkaroon na sila. Ganun katindi. Kung palamya-lamya, mga kababayan, ang ating mga leader, no? Kung pahina-hina ang ating leader, mga kababayan, ay lalago at lalago uli ang grupong ito. Ngayon, nagsimula na naman sila. Panahon ni PRRD, mga kababayan, kung sa boxing ba, itong grupong ito naghihingalo na. No? Marami nang nawala sa mga party list na yan. Marami yan sa dati, pero ilan na lang natitira. Pero ngayon, mga kababayan, ibinabalik ni George Garcia. Isinusuka ng taong bayan, pero ibinabalik ni George Garcia. Yung mga lehitimo, mga kababayan, ay hindi pinaupo ni George Garcia. Katulad ng kabataan, Duterte Youth Party List, mga kababayan. Sino ang nagprotesta noon? Pinoprotesta ng mga galamay ng mga NPA, mga kababayan. Yung sa kabataan Party List. Sila ngayon ang pinaupo. Yung Duterte Youth Party List ay binoto ng 2 milyong Pilipino, mga kababayan. Hinarang ni George Garcia. Pero yung mga makakaliwang grupo na sinusukan ng taong bayan, ipinaupo ni George Garcia. Yun ang makakalungkot, mga kababayan. No? Kaya hindi matapos-tapos ang problema natin sa insurgency dahil din sa ating mga government official, mga kababayan, guhaman sa pwesto. No? Tuloy tayo, mga kaibigan. By Kabataan Party List to become its president ng Kalbiga Samar Chapter. Ang sabi niya, ang Kabataan Party List mismo ang lumapit sa NPA para tulungan ito sa kampanya. Siya ang nanghihikayat sa mga tao na iboto ang Kabataan Party List at ginagawa niya ito kasama ang mga rebelde habang sila ay may mga hawak na armas. Si Ray Christian Sabado ng Anak Bayan. Anong ginagawa, mga kababayan, ng ating gobyerno sa pang-aabusong ito ng mga makakaliwang grupo? Wala. Di ba? Ang ating mga kasundaluhan, mga kababayan, no? Kung ang politiko, mga politiko, hindi lang makikialam sa problema sa insurgency, mga kababayan, ipaubaya na lang sa ating mga militar. Matagal na siguro tapos itong problema sa ating mga kababayan. No? Sa problema dito sa mga rebuilding ito. Kaya lang, mga kababayan, lumalawak ang kanilang kilusan ng dahil din sa mga korap na sistema ng ating gobyerno. 2014, he was indoctrinated with maikling kurso sa lipunan at revolusyong Pilipino. Umawak ng armas at sumama sa armadong pakikibaka. In 2015, he became a member of the Communist Party of the Philippines, and in 2016, he was transferred to Kabataan Party List. According to these former rebels, ang Kabataan Party List ay tinatag mismo ng CPP. Ang Kabataan Party List ay katuwang sa pagpapatibay at pagpapalakas ng NPA. At noong 2007 election, Di ba, mga kababayan? Kabataan Party List, katuwang talaga ng mga NPA. Nasaan ang confidential fund ng DOJ? Bakit hindi yan pinaimbestigahan? Bakit andyan ba yung Kabataan Party List na yan? No? Nasaan ang mga confidential fund ng presidente? Bakit nanatili pa yung mga party list na yan sa ating gobyerno, mga kababayan? Nasaan ang confidential fund, intelligence fund ng ating DILG? Nga halos kalahating bilyon, mga kababayan.
di ba? Ang nag-iisang ahensya ng gobyerno nga talagang nagpupursige nga lipulin yung grupo na yan ay siya nga yung napagkaisahan. Wagi talaga ang mga makakaliwang grupo, mga kababayan. Kasi natanggalan ng nawala na ang confidential fund ng ng Vice President nga siyang ginagamit upang supilin niyang pangre-recruit ng mga grupong yan, mga kaibigan. Nga siya naman ngayon ginagamit ng mga grupong ito upang magsaboy ng black propaganda sa sambayanan nga patungkol sa kinurakot daw, no? Maling paggamit ng confidential fund, mga kababayan. Ang gusto nilang ilahad ni BP Sara kung sino-sino yung mga binabayaran ng Vice President sa kanyang confidential fund. Yung nagbigay sa kanya ng impormasyon, yun talaga ang gustong makuha ng mga grupong ito, mga kababayan. No? Nakakalungkot lang, no? Talagang ang gobyerno ay nakipagsabuatan na sa mga kalaban ng Estado. At hanggang dito na lang ako, mga kababayan, kaya medyo humaba na ang aking oras, no? Sumobra na ako sa 10 minutes. Maraming salamat sa inyong lahat, mga kababayan, sa mga nanonood dito sa aking video. Hihingi lang sana ako sa inyo, mga kababayan, ng subscribe kung hindi pa nyo ako na-subscribe. At Biker Adventure, nagpapasalamat sa inyong lahat at magandang gabi, mga kaibigan.